Tatad, kasama si JB Bautista sa inyong lingguhang programa, Tatad Bautista, Punto de Vista. Pero mapalad po tayo sapagkat pinalaunlakan po tayo ng isang pinakamagiting na miyembro ng Senado ngayon, ang batang-bata, matalino, magaling, na representante ng Ilocos at ang buong bansa, Senator Ferdinand Marcos Jr. Chairman siya po ng Senate Committee on Local Government. Siya natin, no? Dapat magkaroon tayo ng election under the law. Paano napapag-usapan na dapat may paliban itong election? Nung nagsimulang usapan ito, ay ang laging binabanggit ay yung synchronization. Dahil sinasabi, ang presidente daw, nung siya'y senador pa, talagang interesado siya na makita na lahat ng ating mga eleksyon ay maging synchronized na. Tapos habang tumatagal ang naging usapan, lumabas na ang isa pang malaking dahilan ay yung reforma. Dahil daw ang ARM ay maraming kailangan baguhin at hindi naging magandang ang performance ng ARM. At sa paraan ng pagkansela ng halalan at sa pag-appoint ng OIC, ganun daw makakarating ang reforma sa ARM. Kailangan gawin yung appointment para magkaroon ng postponement. Kaya very circular nga po yung argument. The President has residual powers that to appoint officers in charge in ARM. However, in this measure, the vacancies are created by the very same measure. Because if there is no postponement or cancellation, whichever term you prefer, if there is no cancellation of the elections, there would be no vacancies. And there would be no necessity for the President to appoint. Pero sinasabi nila, kaya pa rin daw na i-appoint. So sabi namin, labag sa batas yan, that is contrary to law. At sa aking pananaw, kung hindi ka makapag-appoint, hindi ka talaga pwedeng mag-cancela, hindi ka pwedeng mag-postpone ng halala. Ang lagi naming tanong, lahat ng kumarap sa komite, ay tinanong namin, ipaliwanag ninyo sa amin kung paano yung ating gagawin na pag-cancela ng halalan at pag-appoint ng mga opisyal sa mga elected positions ng ARM, paano yan bubunga at manganganak ng reforma? Kaya naman, ang mga sumulat ng Organic Law 9054 na that was the Organic Law for the Autonomous Region of Muslim Mindanao ay dinisynchronize talaga nila. Sinadya nila ang pag-disynchronize dahil sabi nila, pag sinabay mo yan, yung ating mga puwersa, hindi lang sa ARM nakatutok, kung hindi sa buong bansa. Number one is democracy. The right of the residents and the citizens of ARM to choose their leaders, di ba? Kasi hindi dapat Malacanang pumili niyan Dapat ang pumili niyan yung mga botante. Number two, autonomy. Di ba? Kaya na nga sila binigyan ng Organic Act, di ba? Pagkatapos yung Organic Act, you will simply place it under laws that are being issued from Manila. So where is autonomy there? And the third is constitutionalism. Because the Organic Act itself is a constitution. It is a constitution of an autonomous region. I have not yet been convinced by any argument that allows me to separate the ability or the right to choose one's leaders from the concept of autonomy. In my view, you cannot be autonomous if your leaders are being appointed by people outside of that constituency. Kung magkahalala, sa aking pananaw, mas maganda ang pag-asa ng bagong reforma dahil yung bagong nahalal, they have a fresh mandate at respetado ng tao dahil binoto nila. Hindi ko talaga maunawaan at hindi ko maisip kung paano masasabi na isang lugar ay autonomous kung hindi mo pinaboboto ang mga tiga doon at ikaw ang mamimili. Nakikita ko naman marami namang marunong sa ARM. In fact, maraming marunong. Oo, na maaaring pwedeng maging kandidato. Ngunit masasabi ko, ang mga nakausap ko, lalo na pagkapangkaraniwan ng mamamayan ng ARM, nais nila magkaroon ng halalan. Ayaw nila mag-postponement. Yung mga opisyal, nakahati naman. Yung ibang opisyal, pro-postponement, yung iba, gusto nila ituloy ang halalan. Pero sa grassroots, siguro malakas ang loob kong masabi na mas gusto ng tiga-ARM na matuloy ang halalan. Lahat ng puntong nabanggit ng Senador ay lumabas ito sa committee hearings.
Hindi ganun kaliwanag dahil ang balita sa akin ng mga ibang kongresista, dahil inabangan ko nga, dahil alam kong pupunta sa akin pagkatapos sa House of Representatives, sabi niya minadali talaga. Sinabay doon sa impeachment. Kaya kung titignan mo, yung boto halos pareho sa impeachment at saka dito sa ARM. At in fact, ang nangyari, nagreklamo, nag-walk out ang mga armed congressmen para na during the committee hearing dahil hindi sila pinapansin, hindi sila pinapakinggan at hindi nagkaroon ng public hearing. Yung committee report na sulat nung March 2nd pa lang, yung public hearings came after that. Kaya naman kami sa Senado, hindi kami, pinilit ko na, sabi ko, alam ko minabadali ninyo, pero ayaw ko ay madali para tama itong gagawin natin. I think we have been able to, even some of the language of the proposed bills are contradictory, and I brought this up also in our debates. So there are many of these things, and we were teasing the secretaries and the other congressmen. Sabi, we were looking at it and we were pointing out, tingnan niyo ito, maraming problema. Nakalusot sa inyo ito, hindi niyo nakita. Sa pilit. Now, I think the question of the two-thirds vote will come up again. Because when the Senate votes, whatever the result is, if it is in favor of the two proposed bills, if it's in favor to approve the proposed bills, then the question as to whether two-thirds vote is required, because it is an amendment to a national law or not, is going to be a legal challenge, which I'm sure that the passage of this bills will face. So tingin nyo, what's going to happen in the what's going to happen once it's taken up again is that there's another set of interpolators. I think there are 5 more, which will who have asked to interpolate the sponsor, who is Senator Gilon. Hindi ba ang dapat pagdebatehan, ang dapat i-sponsor yung committee report mismo? Yun ang dapat debatehan, hindi yung bill na nakapaloob dun sa committee report. Kung yung 5 senators, which is what happened, in fact, nauna na ako, minove ko na ibalik sa floor ang usapan. Dahil sa aking pananaw, hindi dapat itabi itong usapan na itong debate na ito. Hindi dapat matulog sa archive ito. Dapat ilabas, dapat pag-usapan, dapat pakinggan ng taong bayan kung ano pinabalak gawin dito at sila'y makaunawa kung anong mga issue dito. Binalik ang committee report sa archive. The procedure was the Senator Gilon then acted as the sponsor for his counterpart bill. Yes. Hindi yung committee report. No, the committee so, report is not report ang pinag-uusapan. Again, sa aking pananaw, ganitong klaseng question na napakahalaga, hindi lamang sa ARM, kung hindi sa buong bansa. Dahil ito ang magiging trato ng ating gobyerno sa taong bayan. Kung ano yung ginagawa nila sa ARM, kaya rin nilang gawin sa lahat ng buong Pilipinas. Ipakita sa lahat, ipalaman sa lahat kung ano ang mga issue at kung sino ang mga namimilit na mag-postpone at sino ang lumalaban sa postponement. At kailangan malaman ng tao yan. Kaya ang aking ginawa ay nauna na ako, sabi ko, huwag niyong itago sa archive yan. Dalhin niyo sa floor, pag-usapan natin, pakinggan ng taong bayan na malaman nila kung ano ba talaga ang mga ibig sabihin nitong mga proposal na ito. Salamat at nakontakan niya dito sa GNN. Tatad Bautista, punto de vista. Maraming salamat, JB. Thank you very much, Kit. Thank you very much, Senator. Maraming salamat.